ay pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. At kung mapapansin nyo, ang nilagay kong pamagat ay Law plus Prophets equals Jesus. Okay? So, hindi yan math. Pero may computation. Pero ang gagawin natin is ipapaliwanag natin yan. Titingnan natin kung bakit ganyan. So, bakit yan yung ating ginawa. Although sa ating title sa live ay ang nilagay ko is Jesus and the Old Testament. Yan. Ipapaliwanag po natin yan. Kasi, unang-una ay kailangan tandaan natin at isa puso natin ito palagi na ang number one sa ating statement of faith ay ano kasi yan? Ano yung nangunguna sa ating saligan ng pananampalataya, ating statement of faith. At ito rin yung isa sa mga tinatawag natin na major doctrine sa ating church. Sa lahat ng mga Christian church, ito ay number one sa mga major doctrines. Ano yon? Ang Biblia ay ang kinasihan, yung Biblia, yung written word, no, yung sinulat na salita ng Diyos, ito ay kinasihan ng Diyos. Walang kamalian, without error, makapangyarihan na nakasulat na salita ng Diyos. Yun yung ating Biblia. At itong Biblia na to, pag may nagturo na nagsasabing ang Biblia, luma na yan, ancient writing na yan. Diba? Nung unang panahon pa yan, libong taon na nakalipas, tapos meron siyang sasabihin, mas bago ito. Kasi ito ay direktang mula sa Diyos. Or ito ay direct revelation mula sa Diyos. Pag sinabi niya na yung Bible ay obsolete na yan, alam mo na, lahat ng sasabihin niya ay magmumula sa Kanya dahil meron siyang gustong ipagawa sa inyo ayon sa Kanyang kapakinabangan. So, sa atin, huwag maalis sa ating puso at isipan na ang Bible, siya yung source of authority, siya yung source of doctrines na ating pinag-aaralan ngayon. Bakit kailangan natin yung doktrina? Kasi bakit may mga set of doctrines tayo? Kasi kung mali ang doktrina ang pinanghawakan mo, mali rin yung iyong ipapamuhay. Mali rin ang iyong ibubuhay kahit manindigan ka pa dyan ng patayan. Kung mali yung doktrina ang pinanghawakan mo, mali yung pinaglalaban mo. Yan yung sinatawag na ipaglaban mo kahit walang katwiran. Pero naman, kung tama yung doktrinang sinusundan natin, tama yung doktrinang pinaniniwalaan natin, pag pinaglaban mo naman yan, nasa tama ka. At yung matibay na panaman natin sa bigyan para tayong nakatayo sa isang matibay na pundasyon. At malalaman mo kung tama yan, kung ito ay mula sa Biblia. Okay? Bakit ko sinasabi ito? Kasi may mga umiikot na religious groups, religious organizations. Hindi naman nila sasabihin na hindi na kulto sila. Of course, hindi nila sasabihin. Ang sasabihin nila, born again din kami, Christian din kami. Pero sasabihin nila, hindi naman nila i-deny yung buong Bible. Sabihin nila, wala na yung Old Testament. Luma na, kaya nga old eh. Ano ba Tagalog ng old? Luma, di ba? So, luma na yan, New Testament na lang tayo. So, dahil luma na ang Old Testament, hindi na natin kailangan yun, nasa New Testament na tayo. Hindi lang yun, meron pang mas malalang grupo na sasabihin nila, hindi na natin kailangan yung Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, John.
Kasi bahagi yan ng lumang tipan. Ano na yung kailangan natin? Yung mga epistles. Actually, pati Acts, hindi na rin nila kinoconsider. Ano yung epistles? Mula kay Romans, Corinthians, lahat ng mga sinulat ni Paul. Yun na lang daw, yung scripture. Yan. Tapos sasabihin nila, rightly dividing, kay tayo dapat. Yun lang, yung rightly dividing niya, dinidivide niya yung scripture. Ito pang Hudyo, ito pang Gentiles. Hindi yung rightly dividing kasi ibig sabihin ay dapat tama, dapat maayos, orthodox ang iyong pag-divide ng scripture. Hindi yung hinahati mo yung scripture. Okay, ilan ba ang books ng Bible? 96, di ba? Yun. 66 books. Lahat po, yan yung ating tinatawag na Christian canon. Okay, Christian canon, ibig sabihin yung arrangement ng scripture ayon sa study ng mga Kristiyano na. Okay, kasi merong Jewish canon din at ipapakita ko sa inyo mamaya. So yung ating Christian canon ay meron siyang 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. At ang 66 books na ito ay, itong 66 books na ito, lahat ng yan ay inspired. Hindi ang mga sulat lang ni Paul, hindi ang Gospels lang, hindi ang Old Testament lang, hindi. Itong 66 books na ito, mula Genesis hanggang Malakay, lahat po yan ay inspired. Anong ibig sabihin ng inspired? Ito ay revelation mula sa Diyos, dun sa sumulat, ipinakita ng Diyos sa sumulat, at yung tao naman, yung author naman, isinusulat niya ayon sa revelation na pinakita sa kanya, pero according dun sa style ng kanyang writing. Tama po ba? Siyempre, iba't ibang tao, iba't ibang author, meron din silang iba't ibang style ng writing. Kaya kung mapapansin nyo, Matthew, Mark, Luke, halos pare-pareho sila Pero yung pagdating sa John, biglang nag-iba yung, pero gospel pa rin siya. Nag-iba na yung style ng kanyang writing. Iba ang paraan ng pagsulat ni James. Iba rin yung paraan ng pagsulat ni Paul. Of course, si Moses. Iba-iba yung paraan ng writing nila. Pero ang lahat ng yan, ay revelation sa kanila mula sa Diyos na isinulat naman nila. Pag ang Diyos ang nagsulat, sa tingin nyo maintindihan natin? Siyempre, lingwahe ng Diyos Diba? Kaya tao ang sumulat kasi tao tayo, maunawaan natin yung lingwahe ng tao. Okay? So ngayon, ang ating, kung bakit ito, ang ating binibigay na introduction, because may kaugnayan ito sa ating pag-aaral ngayon. Verse 17 kasi, sabi ng ating Panginoong Yesus, sa ating scripture reading kanina, sabi niya, huwag ninyong isipin, pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Okay? So, take note, ang sabi dyan is, narito, huwag niyong isipin na pumarito ko upang sirain ang kautusan. Hindi siya tumigil dun sa kautusan. May mga nagsasabi kasi na, ganito rin, mga, ganito, iba't ibang uri ng mga katuroan. May nagsasabi na dahil tinupad na, dito sa verse 17, naparito ako upang tuparin. Sabi niya, dahil tinupad na daw ng ating Panginoon ang kautosan, hindi na tayo under the law. Ginawa na ng Panginoon di ba? So, ibig sabihin, mamumuhay tayo na walang law. Magiging lawless tayo ngayon. Tama ba yon? Hindi. Bakit hindi? Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon Hesus na tutuparin ko ang kautusan. Anong sinabi niya? Tutuparin ko ang kautusan o ang mga propeta. The law and the prophets. Okay. Una, ano ba ibig sabihin ng sirain?
at least dito sa translation na to, ang Biblia ay sirain. Pero sa magandang balitang Biblia, doon sa mga hawak ninyo, ang nakasulat dyan ay balewalain. Ano ba ibig sabihin ng baliwalain? Isang tabi. O pawalan ng visa. Okay? Sa English is abolish. Di ba sa mga kautosan, ina-abolish nila yung law, mga batas na sa tingin nila ay outdated na. May term nga tayo dyan sa batas veto. Ibebeto mo ang isang batas, pero papalitan mo siya ng panibagong batas na related pa rin siya, pero outdated na siya. Hindi na siya yung lumang batas. Pero itong abolish is totally aalisin mo siya. Totally isasantabi. Totally i-reject. Okay? Sirain is baliwalahin, isang tabi, abolish, to reject, destroy. Meron ngang word yung abolish, word din yan sa to demolish. Hindi dahil dahil to demolish mo siya, dahil hindi na siya nagpa-function ng tama. Kaya mo siya i-demolish. Okay? So, ang Panginoon mismo sabi niya, nandito ako hindi para isang tabi yan. Okay? So, anong gagawin niya ngayon? Kung hindi niya ito isasantabi, sabi niya, narito ako para tuparin. Sa Tagalog ay tuparin. Pero sa English, ano sa English? Fulfill. Alam niyo ba ibig sabihin ng fulfill? Sino na dito yung nag-fill up ng mga form? Enrollment form, form sa pag-apply sa Tarelco, mga form sa pag-apply sa senior citizen, sa 4Ps. Diba? Ano mapapansin nyo sa ibibigay sa yung form? Kompleto ba yun o may mga blank? May mga blank, di ba? Bakit may mga blank? I-fill up mo yun. So, if i-fill up mo yun, lalagay doon name, first name, second name, third name, di ba? Yung surname, middle name, at saka last name. Okay, so natapos mo lahat yon. Pag sinabit mo na, kompleto na. Na-fill up na lahat. Yun ang ibig sabihin ng fulfill. Kukumpletuhin mo kung ano yung kulang. Kukumpletuhin mo kung ano yung kailangang kumpletuhin doon. Tapos may paperman ka pa. Ilalagay mo doon na I promise na ang lahat ng ito ay correct according to my knowledge. Tapos paperman mo. Kasi kung hindi, magiging fraud ka. Magpa-falsify ka ng mga documents. Okay? Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus, to fulfill. Kung ano yung mga sinasabi sa Old Testament, yung law and the prophets, ano yung sinasabi doon, mga hula doon, mga propesya doon, kasi maraming question doon di ba, sa Old Testament? Lahat ng yan ay shadow lamang. Shadow. Na siyang tutuparin lahat ng darating na Messiah. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ko sinabing Old Testament? Ang sabi dito, law kautusan. At saka yung mga propeta. Diba? Ito ang Old Testament. Ito ang Biblia na hawak-hawak ng mga Hudyo noong panahon ng ating Panginoon Jesus. Wala silang New Testament, walang Matthew, Mark, Luke, John, wala. Ito ang kanilang Old Testament. Ang tawag dyan ay Tanak. Hindi Tiyanak. Tanak. Tanak, acronym actually yan sa Hebrew alphabet. Ta, na, ka. Okay, letter T, letter N, saka letter K.